Sa isang tahimik na subdivision sa Silang Cavite, nakatayo ang isang malaki at marangyang bahay ng pamilya Velasco. Mayaman, maimpluwensya, at kilala sa buong bayan ang pamilya, si Ginoong Ernesto Velasco, isang retiradong general, ang asawa niyang si Doña Clarice, at angkay sa isa nilang anak na si Angela, 9 na taong gulang. Isang araw, isang matandang babae ang kumatok sa gate. Nakapustura ito sa lumang bestidang kulay abo, may sombrero, at may hawak na maliit na malita. Ipinakilala niya ang sarili bilang Aling Rosa, at nag-alok ng serbisyo bilang kasambahay. Wala siyang kamag-anak, walang telepono, at mukhang galing sa malalayong probinsya. Kakaalis lang ng dati nilang katulong, at tila na-hypnotismo si Doña Clarice sa malumanay ngunit malamig na boses ni Aling Rosa. Tinanggap siya agad, kahit walang background check. Pero simula noong dumating si Aling Rosa, nag-iba ang pakiramdam sa buong bahay. Ang mga halaman sa likod bahay ay tila nalalanta, kahit araw-araw sinisilip ni Don Ernesto. Ang mga ilaw sa hallway, kusang namamatay tuwing 3:00 ng madaling araw. At si Angela, nagsimula ng magsabi ng mga bagay na hindi niya dapat alam. Isang gabi, narinig ni Don Ernesto ang kakaibang tunog, tila ubo na parang halakhak sa pagitan. Sumilip siya sa CCTV monitor. May gumagalaw sa kusina, mabagal. Hindi pangkaraniwang lakad. Pinilit niyang huwag matakot. Kinuha niya ang baril at bumaba. Walang tao sa kusina, ngunit may naiwan sa sahig. Isang basang yapak. Mahaba, may matatalim na kuko. May amoy din, parang bulok na karne. Pagsapit ng umaga, natagpuan ang pusa nilang si Moki, patay at wala ng lamang loob. Tila kinain, o sinipsip. Siguro ginawang aswang yang alaga mo, biro ng hardinero. Pero walang natawa. Isang linggo ang lumipas. Si Angela ay lalong naging tahimik. Ayaw nang pumasok sa silid niya. Nagsusulat siya ng kakaibang mga larawan sa kanyang kwaderno, mga nilalang na may pakpak, may mahahabang dila, at pulang-pulang mata. Nang tanungin siya ng ina, ito lamang ang sinabi. Mas mahigit, si Aling Rosa, sinasabi niya sa akin ang mga sikreto sa gabi. Isang gabi, nang wala si Don Ernesto, sinundan ni Doña Clarice si Aling Rosa. Nakita niyang pumunta ito sa lumang bodega sa likod ng bahay, na dati ng selyado. Ngunit nang marating niya ito, nakaawang ang pintuan, at may mga anino sa loob. Pagpasok niya, nagdilim ang paligid. At doon niya nakita ang altar, may mga larawan ng kanilang pamilya, mga kandilang itim, mga tuyong laman loob ng hayop, at isang lalagyan ng dugo. Paglingon niya, naroon si Aling Rosa. Nakangiti, ngunit ang mga mata nito, itim, walang puti, at ang bibig ay puno ng matatalim na ngipin. Wala ka nang magagawa, Clarice, anito. Matagal ko na kayong minamanmanan. Nakataka si Doña Clarice mula sa bodega, at tinawag si Don Ernesto. Nang magsumbong sila sa pulis, wala na si Aling Rosa sa bahay. Pero nagsimula ang bangungot. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may maririnig na kaluskos sa kisame. Ang mga alagang hayop sa kapitbahay ay nawawala. Si Angela, nagsimulang bumangon ng tulog, lalabas sa kwarto, at magsasabing, "Mas mahigit, Papa, gusto ka raw niyang tikman." Isang gabi, nagpanggap si Don Ernesto na natutulog. Humiga siya na may dalang itak sa ilalim ng kama. At doon niya nakita, mula sa bentilasyon sa kisame, bumaba ang isang nilalang. Hindi na ito si Aling Rosa. Ito'y may kulubot at itim na balat, may pakpak na parang sa paniki, at mahaba ang dila na tila ahas. Ang mata'y kumikislap sa dilim. Tumalon ito sa kama, pero bago siya maabot, itinaas ni Don Ernesto ang itak, at tinaga ito. Napasigaw ang nilalang, tunog na di pang tao, bago ito biglang naglaho sa alikabok. Umalis na ang pamilyang Velasco sa bahay nila sa Silang. Pinables ang buong bahay at pinasemento ang lumang bodega.
Ngunit ayon sa bagong security guard sa subdivision, tuwing madaling araw, may matandang babaeng nakatayo sa tapat ng gate ng lumang bahay. Nakasuot ng kulay abong bestida. Tahimik lang ito. Nakatitig. At kapag sinisilip siya sa CCTV, wala siyang mukha.